ang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesus Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Atin na pong papurihan at sambahin ang Panginoong Hesus Kristo. Una po nating awitin ang bilang 170 sa atin pong mga imnaryo. Sa mahalhati mong tahanan, O Jesus na lughang banal, sa iyo'y pinailan lang mga dalangin at awitan sa Espiritu'y sumasamba sa pangalan mo, aming Ama. Ngayon po'y tawagan ka ng aming puso at kaluluwa. Dito sa bahay, dalanginan, nagkakatipong may katuwaan, ang bawat isa
sumasamba sa pangalan mo, Aring Ama. Ngayon mo'y tinatawagan ka ng aming puso at kaluluwa. Ang mga samo naridaing patawad kami, papagkamtin at nangupang aming marating ang mapayapa mong piling sa Espirito'y sumasamba sa pangalan mo, aming Ama. Ngayon po'y tinatawagan ka ng aming puso at kaluluwa. Atin pong patuloy na purihin, sambahin, luwalhatiin ang banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 163, ang atin pong sunod na aawitin. Mapalad silang sakdalang lakad sa kautos ay gumaganap kay Kristo Jesus na palilingap sa lita'y laging tinutupad sa litan na sa buhay. Ilaw sa landas, ilaw sa landas, sa kautusan ay lumakad. Iniibig ko ang kautusan, alaala sa buong araw, pinarunong sa mga kaaway, inilayo sa asaman. Sa liman ng litan na sa buhay, ilaw, landas, sa ikaw ay lumasan, ay lumakad. O kaibig ko ang kautusan, siya'y umalala sa buong araw,
Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ikaw po ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos. Ikaw po ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at ni Jacob, Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Naawa, nahabag ka rin po. Tinawag mo po ang aming ama at ang aming ina. Inilagay mo rin po sila sa iyong banal na iglesia, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ikaw po ay kanila ring pinagtapatan at pinaglingkuran ng kanilang buong puso, buong isip, buong lakas at ng kanilang buong buhay. Panginoon, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, masusulyapan mo po muli kami. Una na nga po dito sa silong ng iyong dampang tahanan sa Los Angeles, California, at sa bawat tirahan, sambahayan ng mga lalaki at mga babae, araw-araw po tinatawag mo at inilalagay mo sa iyong banal na kawan. Ginagawa mo po na aming mga kaibigan na nakikipag-aral at nakikinig din po ng iyong banal na ebanghelyo. At makikita mo rin po ang maraming mga tunay mong mananamba sa espiritu mo po sa iyong katotohanan na nangangalat po sa iba't ibang dako nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Nangagtitiklop kami, Panginoon, at sa pangalan mo na Kristo Jesus, tanggapin mo po ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Amang banal, maraming salamat po sa iyo. Maraming mga araw, pinalipas mo pong muli. Binigyan mo kami ng buhay, kagalingan at kalakasan. Pinagaling mo po ang aming mga karamdaman. Patuloy mong pinagbubuksan kami ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. At higit na nga po sa lahat, maraming salamat po. Pinagtitiisan mo kami. Tinuturuan mo kami't inaaralan ng iyong banal na salita na lipos ng espiritu at ng buhay. Panginoon naming Jesus, sinasamba ka po namin. Pinupuri namin ang iyong banal. Sinasamba namin ang malinis mong pangalang Kristo Jesus sa espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Ama, kung kami po'y nagkulang, nangagkasala, nakaliko ng mga landas na hindi ayon sa iyong banal na kalooban sa langit, huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo po kami turuan. Patawarin mo po kami, Panginoong Jesus, sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Sa Huwebes po ng gabing ito, sa mga kamay mo po'y ipinagtatagubili namin muli ang aming mga pagsamba. Kasangkapanin mo lamang ang bibig at labi ng iyong hamak na alipin. Banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kalooban, bigyan mo sana ng bisa at kapangyarihan ang kanyang tinig, langkapan mo rin ang espiritu ng kapayapaan at ng iyong katotohanan, at kung mapakinggan po ito ng lahat ng mga kinauukulan, Ama naming Diyos, magsilbing ilawan sa landas na aming dinadaanan dito po sa madilim na sanglibutan. At kami po ay makatahak sa mga palatuntunan ng aming mga buhay, sa mga daan ng katwiran at katotohanan, hanggang sa marating namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, sumasampalataya kaming habang kami nakikinig, hihipuin mo po ang bawat isa sa amin.
Pagagalingin mo po ang sa amin pinasapitan mo ng sari-saring karamdaman. Aalalayan mo rin po pagbubuksa ng magagandang pintuan ng kapalaran, ang maraming sa amin inaalipin ng mga karalitaan, pagdarahop at ng mga kahirapan sa buhay. Pararatingin mo rin po sa kanilang lahat ang mga mabubuting pintuan ng kalangitan sa langit, at ang lahat po ng aming mga kaibigat mga kapatiran. Hindi mo po silang lahat pababayaan. Gagawin mo rin po silang mga lingkod mong may takot sa iyo, lumalakad sa daan ng buhay na pinalalakaran mo po sa iyong mga lingkod sa iyong banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At kami po'y sumasampalatayang pagkatapos pong kami makarinig ng iyong mga ginintoang aral, kami pong lahat ay iyong babasbasan at bebendisyonan at iingatan hanggang sa mga darating pa pong mga linggo't, mga Webes at mga iba't ibang araw na kami po ay iyong tinuturuan ng iyong mga banal na salita na lipos ng espiritu at lipos ng buhay. Amang banal, pagpalain mo rin sana ang aming mga tahanan, mga mumunting ari-arian. Ilayo mo rin sana sa sunog, sa lindol, malalakas na ulan, mga baha at mga daluyong, sa kamay po ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalo na nga po sa napakaraming mga tao na may madidilim na puso at kaisipan na naglipana dito po sa sanglibutan. Ama naming Diyos, lubos ang aming pananampalataya, lubos ang aming pag-asa na maging ang mga bagay na hindi na po nasambitla ng iyong hamak na alipin, iyo pong diringgin sa langit. Ito po ang iyong gagawin sa amin, ito po ang iyong ibabasbas sa aming lahat, sa pangalan mong Kristo Jesus ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po ay husayin na natin ang ating mga sarili. Ihanda na natin ang ating pakikinig. Kunin na rin po natin ang ating mga Biblia. At huwag nating kalimutang tawagin ang ating mga kabyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay. At kung meron na po tayong mga panauhin sa loob ng ating tahanan, huwag po natin ikakahiya, ipangumbida, anyayahan natin sila na sila man ay makarinig ng mga aral ng Diyos at sila man ay makasama natin sa mga pagpapala, pagliligtas ng Panginoong Hesukristo. Ang atin pong paksa ay mula po sa aklat ni Apostol Juan sa kanya pong kapitulo 15 at versikulo 22. Una po nating babasahin sa King James Version, sa Bibliang Ingles na pinanggalingan ng ating Tagalog, na ito po ay isinaayos noong 1905, na ito po ang daladala sa atin ng mga Amerikano upang sa buong Pilipinas ay maikalat ang salita ng Diyos. Babasahin ko po King James Version in the book of John chapter 15 and the verse is 22. If I had not come and spoken unto them, they had not had sin, but now they have no cloak for their sins. Sa Tagalog po, kung hindi sana ako naparito at nagsalita sa kanila, ay hindi sila magkakaroon ng kasalanan. Datapwat ngayon, wala na silang maidadahilan sa kanilang kasalanan. Sa katotohanan po, ito po ay salita ng ating Panginoong Hesukristo na isinulat ni Apostol Juan sa kanyang aklat. Ang wika ng Panginoon, kung hindi sana ako naparito at nagsalita sa kanila, hindi sana sila magkakaroon ng kasalanan. Ngunit, ngayon wala na silang maidadahilan sa kanilang kasalanan. Ito po ay isang salita na matalim, mga tagapakinig, sapagkat dito lumilitaw na ang ating Panginoon, kung hindi pala napakinggan nating mga tao, kung hindi pala natin nakita ang Panginoong Hesukristo at nagsalita o nangaral sa atin,
hindi sana tayo magkakaroon ng kasalanan. Kaya nga ito ay ibinangon sa atin para tayo po ay matuto, matakot, na tayo huwag makasama doon sa mga makasalanan. Nakita nila at narinig ang Panginoon pero hindi nila tinanggap. Upang ito'y ating maliwanagan ang unang katanungan, saan po baga nanggaling ang Panginoong Hesukristo ayon sa kanyang sarili? Sapagkat sa ating paksa, kung hindi sana ako naparito, sa makatwid, meron pong pinanggalingan ang Panginoon. Saan ba siya talagang nanggaling? Basahin po natin. Sa aklat din ni Apostol Juan, Kapitulo 6, versikulo 38, ang itaas na bahagi. Sapagkat bumaba ako na mula sa langit. Ang Panginoong Hesukristo pala ay bumaba galing sa langit. Mga ginigiliw po namin na mga kasama sa pag-aaral ng Ebanghelyo. Kung hindi, sana ako naparito. Hindi sana sila nagkasala. Saan ba nanggaling ang Panginoon? Galing pala ang Panginoon sa langit. At ayon pa man din, sa aklat ni Juan, Kapitulo 3, versikulo 13, kung sino ang Panginoong nanggaling sa langit, ang wika dito, at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatwid baga ang anak ng tao na nasa langit. Alam po naman natin kung sino ang tinutukoy na anak ng tao. Tinatawag po ang Panginoong Hesukristo na anak ng tao sapagkat nakilala nga po, ipinanganak ng isang babaeng tao na si Birhen Maria, na ang asawa ay ang kalpinterong si Jose. At dito'y ipinaliliwanag, San Juan 3:13, wala pong pumanik sa langit. Maliban na yung nanggaling sa langit. Batid po naman natin kung sino ang pumanik sa langit. Wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Papaano po ito pinatutunayan ng mga banal na kasulatan? Aklat ng mga Gawa 1:9. At pagkasabi ni Jesus ng mga bagay na ito, na siya'y tinitingnan nila. Ito po yung pagkakataon na ang Panginoong Hesukristo ay nagbangon na sa libingan, nabuhay na pong maguli, at nakisama pa sa mga apostol sa loob ng 40 araw, at sila po ay kanya pang tinuruan. At nang maganap na po ang panahon na siya'y papanik na muli sa langit, mga kapatid, tinawag na po niya ang natitirang mga apostol, ang 11 na mga apostol, pagkat alam natin si Apostol Judas Iscariote ay nagpatiwakal na, nagpakamatay na. Dinala niya ang mga apostol sa bundok ng mga Olibo, at ang wika dito, pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitignan nila, dinadala na siya sa alapaap, babalik na siya sa kanyang pinanggalingan, walang pumanik sa langit kung hindi ang bumaba na galing sa langit. Ang wika po rito, siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinuble sa kanilang mga paningin. At sa 1:10 hanggang 11 ng aklat ng mga Gawa, at samantalang tinitignan nila ang langit, habang siya'y lumalayo, narito, may 2 lalaking nakatayo sa tabi nila na may puting damit, na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus, eto po, walang pumanik sa langit, kung hindi yung nanggaling sa langit, ito po ang Jesus na tinatawag na anak ng tao. Ano po ang wika ng mga anghel? Na tinanggap sa langit mula sa inyo, pariritong gaya rin ng inyong nakita na pagparoon niya sa langit. Meron pong aral dito. Ang ating Panginoon na bumalik sa kanyang wika nga pinanggalingan sa kalangitan, tinitiyak na babalik pa na mag-uli. Kaya po merong tinatawag na second coming, mga tagapakinig po namin. Ngayon, ang itatanong po nating makalawa, bakit nga po baga magmula sa langit, bumaba papunta rito sa lupa ang Panginoong Hesukristo?
Ang lahat po ng bagay ay merong dahilan. Hindi po maaaring ang isang bagay ay mapasulat, lalo na nga sa banal na kasulatan, kung walang kadahilanan. Bumaba ako na galing sa langit. Siya ay galing sa langit. Hindi po siya tagalupa. Siya po ay maluwalhati. Hindi siya tulad nating mga materyang mga tao na nabubulok pag tayo'y namatay na. Meron pong dahilan. Ano ba ang banal na dahilan? At ang Panginoong Jesucristo, magmula sa kanyang pinanggalingan sa langit, bumaba sa lupa. Sa San Juan din, Kapitulo 6, versikulo 38, sapagkat bumaba akong mula sa lupa, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ito po, napakaliwanag. Bumaba ako, ang dahilan, meron akong gagawin. Ano ang gagawin ng Panginoong Jesucristo? Gagawin ko ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kaya nga po, maging sa pananalangin, ang turuan tayo ng Panginoong Jesucristo sa Mateo, sa kanyang Kapitulo 6 at 9, at kung mananalangin tayo, ang wika ng Panginoon, manalangin kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit, ito ang aming magawa dito sa lupa. Pero hindi po naiintindihan ng napakaraming mga tao. Ang pananalangin para bang isang bahagi lang ng ating buhay na inuusal-usal at napakabilis pa. At yung iba naman, kung mananalangin, nagkukrus na lang. Hindi na nagsasalita. Nakapanalangin na raw sila. Mga kapatid, ayon sa Panginoong Jesucristo, ako'y nag-iwan sa inyo ng halimbawa upang gawin din naman ninyo sa isa't isa sa inyo. At ito po'y napasulat. 13:15, kayo'y iniwan ko ng halimbawa para magbigay ng halimbawa sa atin. Mga iginagalang po naming mga kapatid at ating mga kaibigan. Ngayon, ano po baga naman itong mga kalooban pa ng Diyos ayon sa ating Panginoong Jesucristo? Bukod sa nalalaman natin, siya po ay bumaba at nagbibigay sa atin ng halimbawa. Katulad ng sinabi niya, bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Buksan natin ang San Juan din, Kapitulo 15, versikulo 1. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ay magsasaka. 15:2. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga, nililinis niya upang lalong magbunga. Dito'y ibinigay ang isang talinghaga sa atin. Ang Panginoong Jesucristo raw, siya ang tunay na puno ng ubas. At sa katotohanan po, ang ibig lang sabihin nito, nasa ating Panginoong Jesucristo ang buhay. At ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga, inaalis niya. Tayo po ang mga sanga. Tayo na mga nilalang ng ating Panginoon Diyos. At kung bakit sinasabing siya ang puno ng ubas, ang wika ng Panginoon sa Kapitulo 15, ibababa natin at versikulo 5, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, nagbubunga ng marami. Sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. At yan nga po ang katotohanan. Maliban tayo laging nakaugnay, laging kasama ng Panginoon, wala po tayong magagawa sapagkat siya ang buhay natin. Sa San Juan Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 5, nang pasimula ay ang berbo'y sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos, ang berbo, mga kapatid, nagkatawan tao, nasa kanya ang buhay, at ang buhay ang ilaw ng sanglibutan. At kung sino nga po yun po ang ating Panginoong Jesucristo, na bumaba mula sa langit sa paanong paraan? Sa pagkakatawang tao, para po magturo sa atin at mangaral, at tayo po ay maging mga tunay na mga anak ng Diyos. At kung wala tayo kay Kristo, wala tayong magagawa. Nasa Kanya ang buhay natin . Siya ang bumubuhay, siya ang pumapatay. At dito sa San Juan 15:1, ang bawat sanga na nagbubunga, nililinis niya upang lalong magbunga. Ang kanyang ama ang magsasaka, at ang tungkulin ng ama
para linisin ang mga tao na nagbubunga, lalo na nga ang mga nagbubunga na mainam, na laging nakaugnay sa Kanya. Sapagkat kung hindi tayo nakaugnay sa Panginoong Jesucristo, wala tayong magagawa. Naparito ang Panginoong Jesucristo para gawin niya ang kalooban ng Ama, na linisin tayo. Para tayo ay lalong magbunga ng maraming mga pamumunga. At alam po naman natin kung ano ang ibinabadya ay tinuturo ng talinghagang ito. Yung bunga, wala pong iba kung hindi bunga ng mga gawang kabanalan. Na yan po ang dahilan kung bakit tayong mga tao ay nilalang ayon po sa Efeso, Kapitulo 2 at versikulo 10, sapagkat tayo ay Kanyang gawa, ginawa tayo ng Diyos. Nilalang tayo kay Kristo sa tunay na punong kahoy ng buhay, upang lumakad sa lahat ng mabubuting gawa na inihanda ng Diyos noong una pa na Siya nating dapat lakaran. Ngayon ang tanong po natin ay ito: ano-ano po baga naman, ayon sa ating pag-aaral, mga taga-pakinig po namin, ang nangyari o iginante ng mga tao nang ang Panginoong Hesukristo nga po ay nagkatawan tao o bumaba mula o galing sa langit? Ano po ang ipinakita naman na pagtanggap sa Kanya ng mga tao? Basahin po natin Juan 1:11. Siya ay naparito sa sariling Kanya. 1:11 ng San Juan. Alam natin, ang Panginoong Hesukristo galing sa langit. Bumaba siya rito sa lupa. Ano ang kadahilanan? Para gawin yung kalooban nung nagsugo o nagpababa sa Kanya. Walang iba kung hindi ang Ama. Ano ba ang kalooban ng Ama na ginagawa ng Panginoong Hesukristo? Nalinisin tayong mga tao, na tayo po ay kanilang wika nga o Kanyang pagkalooban ng mabubuting mga halimbawa, para tayo ay gumawa ng mga matutuwid na gawa, mga gawang kabanalan. Ngunit ano po ang ginawa ng mga tao nang siya'y narito na sa lupa? Siya'y naparito sa sariling Kanya. 1:11. Ang tinutukoy po na sariling Kanya, yung bansa ng Israel. Alam po naman natin, ang magkatawan tao, bumaba dito sa lupa ang Panginoong Hesukristo, Romanos 9:5, sa kanila mula ang mga magulang at sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula o nanggaling ang Kristo ayon sa laman ng magkatawan tao. Hindi po sa lahat ng lahi at sa lahat ng bansa lumabas ang Kristo. Sa iisa lamang, sa Israel, sa angka ng Huda. Yan ang pinili ng Diyos na Kanyang kasangkapanin sa Kanyang pagkakatawan tao, alang-alang nga po sa Kanyang kaibigan na si Abraham, na pinakatatangi ng Diyos. Naparito sa sariling Kanya, sa Israel. Kaya nga sa Mateo, Kapitulo 15, versikulo 24, kung inyong babasahin, ganito po ang sinasabi. Dadapwat siya'y sumagot, si Kristo'y sumagot at nagsabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupa na nangaligaw sa bahay ni Israel. Ang unang-unang dahilan ng Kanyang pagkakatawan tao at pagbaba mula sa langit, dito sa lupa, para hanapin niya ang Kanyang mga nawawalang tupa sa bayan ng Israel. At alam po naman natin ang kasaysayan ng bansa ng Israel. Sa mga napakaraming mga aralin na ating napapakinggan Huwebes at Linggo, kung papaanong pinagpapala niya ang bansa ng Israel, ang bansa naman ng Israel, ang iginaganti sa Kanya ay puro kasamaan, at sila nga po ay nagsipaglingkod sa mga Baal at mga Diyos-Diyusan. Kaya nga po ay sila, mga kapatid, isinumpa ng Diyos, ibinigay sa mga kaaway, at hanggang ngayon, 2016 na, ay laging walang kapayapaan sa kanila. At upang ang Kanyang bansa na Israel ay magkaroon nga po ng tinatawag na wika nga ay pagliligtas at paglingap na muli ng Diyos, nagkatawan tao nga po ang Panginoong Hesukristo. At ang wika niya, hindi ako naparito, hindi ako sinugo,
kundi sa mga tupa na nangaliligaw sa bahay ni Israel. At kahit na nang tawagin niya ang unang 12 apostol, unang 12 alagad, sa Mateo Kapitulo 10 at versikulo 1, at pinalapit niya ang kanyang mga alagad, ang kanyang 12 alagad. At sila nga po ay isinugo sa bansa ng Israel, mga kapatid at mga magulang, at pinagbilinan. Huwag kayong lalabas ng bansa ng Israel, hahanapin natin ang mga tupang nawawala sa bahay o sa aking bahay, ayon sa mga tala ng kasaysayan, sa kasaysayan ng Israel. At dito nga po, ano nga ang iginante maging ng kanyang sariling bayan? Balikan natin ang Juan 1:11. Siya'y naparito sa kanyang sarili, sa kanyang bayan, no? At siya'y hindi tinanggap ng sariling kanya. Hindi po tinanggap ng Israel ang Panginoong Hesukristo. Bakit nga po? Alin po baga naman? Ayon sa mga banal na kasulatan, ang mga dahilan at hindi tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo. Ano ba yung mga sinalita ng Panginoon? Na dahil sa mga salitang iyon ay hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Sang-ayon po sa ating paksa 15:22, kung hindi sana ako naparito at nagsalita sa kanila, hindi sila nagkaroon ng kasalanan. Dadapot ngayon, wala na silang maidadahilan sa kanilang mga kasalanan. Kung hindi sana naparito, kung hindi sana nagkatawan tao, kung hindi sana nangaral ang Panginoon, kung wala sanang pagkakatawan tao ang Diyos, marahil hindi lubusang nagkasala ang bansa ng Israel. Ayon po sa ating pag-aaral. Bakit nga po baga? San Juan Kapitulo 6, versikulo 35, sa kanila nga ay sinabi ni Jesus, ito po ang isa sa mga kadahilanan, ang mga salita, ang mga aral na hindi tinanggap ng mga sarili niyang mga kababayan, ng mga Israelita. Ayon po sa ating pag-aaral, sa 6:35 ng Juan, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ako ang tinapay ng kabuhayan, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanman ay hindi mauuhaw. At kung itutuloy natin ang pagbasa nito, at hindi ko nababasahin, alam na natin ang nangyari, bukod po sa 12 alagad, meron pa pong original na mga 70 disciples na yun po sunod ng sunod sa ating Panginoon at sa 12, sapagkat sila po ay nag-iintay ng mga pagmimilagro. Tulad nga po ng may pagkakataong nangangaral ang Kristo sa bundok ng mga olibo, at merong mga 5,000 mga katao, at wala naman silang daladalang maraming pagkain para busugin ang lahat, at noon katanghalian na at magugutom ang nangakikinig. Ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng ilang putol na tinapay at ilang isda, nabusog ang 5,000 katao at nakapag-uwi pa ng mga bakol-bakol, ilang wika nga, tikles na mga tinapay at mga isda ang mga alagad. Dadapot isang pagkakataon, sinalita ng Panginoong Hesukristo na naroon ang 70 alagad, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan may hindi na mauuhaw. At literal na sinabi ng Panginoon, ang aking katawan ay tunay na tinapay o pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Tumalikwas ang 70 alagad, tumalikod. Iniwanan na ang Panginoong Hesukristo at ang iba pang 12, mga tagapakinig at mga ginigiliw naming mga kaibigan. Tinanong ng Panginoong Hesus si Pedro, kayo Pedro, ibig baga ninyo na magsitalikod din naman? Saan kami paroroon? Nasa iyo ang salita ng buhay. Sa makatwid, dito po ipinakikilala, mga kapatid, ang dahilan kung bakit hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Una na nga yung 70 alagad, mga Israelita rin po yon. At sila po'y tumalikod dahil natisod sila. Paano natin kakainin ang laman? Paano natin iinumin ang dugo ng taong ito? Ang pagkakilala nila sa Panginoong Hesukristo,
literal na tao at kanilang inihalin tulad ang salita ng Panginoong Hesus sa literal na tinapay at literal na inumin, nagsitalikod sila. Sa katotohanan, ang nasa puso't isip ng 70 alagad, wala pong iba kung hindi yung literal na milagro ng tinapay at ng isda na tuwing sila ay susunod sa Panginoon, iniintay nila yung mga milagro, mga magulang po namin at mga kapatid. At sa ikapagpapatuloy pa po ng ating pag-aaral, baga ang mga bagay pa na lubos na naging kadahilanan at hindi tinanggap ng kanyang sariling bansa ng Israel ang mula sa langit o ang ating Panginoong Jesucristo. Sa 6:37 ng San Juan, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin, huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon ko sa huling araw. Dito po sa pagkakataong ito, marami pong hindi nga makatanggap sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sa kanilang pagkaunawa at kanilang pagkakilala, si Kristo nga po ay talagang taong-tao. Katulad nga po ng mga relihiyon ngayon ng mga tao, na kanilang itinuturo ang Kristo raw ay tao lang, at ang kanilang mga obispo at kanilang mga mangangaral ay mga sugong anghel. Kaya nga dito hindi nila matanggap na ang Panginoong Jesucristo ay may kapangyarihang ibangon sa huling araw ang mga patay. At sa 6:40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya ay sumasampalataya, magkakaroon ng walang hanggang buhay, at akin siyang ibabangon sa huling araw. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako, gayon may hindi kayo nagsisampalataya. Isipin ninyo yan? Yung kanyang sariling bansa ng Israel mismo, yung kanyang mga apostol mismo, una na nga yung 70 alagad na tumalikod. Nakita nila ang maraming kababalaghan na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Nakita nilang nagpadilat ng bulag. Nakita nilang nagpalakad at nagpasayaw ng mga lumpo. Naglinis ng mga balat ng mga ketongin. Binuhay pa si Lazaro, pinalabas sa kanyang libingan. Nakita ninyo ako? At ang maraming mga bagay, gayon may hindi kayo nagsisampalataya. Yan po, hindi sinampalatayanan ang ating Panginoong Jesucristo. At ang marami pang mga bagay na binabanggit ng Panginoon, tulad ng sinasabi sa Juan 8:23, at sa kanila ay kanyang sinabi, kayo ay mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Niliwanag ng Panginoong Jesucristo, kayo'y mga taga-sanglibutang ito, ako'y hindi taga-sanglibutang ito. 8:24, sinabi ko nga sa inyo, mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo. Mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sa Bibliang English, sa King James Version, chapter 8 and the verse is 24. That is why we have to read also the original Bible where the Tagalog was taken. 8:24, I say therefore unto you that you shall die in your sin. For if you believe not that I am He, you shall die in your sin. And in chapter 8, verse 27, they understood not that Jesus spake to them of the Father. Hindi nila naunawaan ang sinasalita sa kanila ni Kristo. Mamamatay kayo sa inyong kasalanan, malibang kayo magsisampalataya, ako nga, siya, I am He. You shall die in your sin. Hindi nila naunawaan, yung tinutukoy na siya ay tungkol sa Ama, na kung liliwanagin, 10:30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. Kaya nga, mga tagapakinig, na parito, bumaba, galing sa langit, ang ating Panginoong Jesucristo para gawin ang kalooban ng Ama, na ang kanyang mga tupa ay alagaan, ang kanyang mga tupa ay ingatan,
ang kanyang mga tupa ay pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Kung sila'y mananampalataya, kung sila'y makikinig sa aral ni Kristo o ng Panginoon. Kaya nga, ayon kay Apostol Pablo, 10:17 ng Romanos, ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinggan ay ang mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit hindi nila sinampalatayanan. At isang napakabigat na bagay po, kung ano ang ibubunga sa bawat tao na hindi sasampalataya sa mga ipinangangaral ng ating Panginoong Hesukristo, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. At ano ang tinatawag na kabayaran ng kasalanan? Ang wika sa atin sa Romanos din, Kapitulo 6, versikulo 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ano ang kamatayan kapag hindi tayo sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo? Apokalipsis 21:8, sa mga hindi mananampalataya, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, ito ang ikalawang kamatayan. Mga iginagalang po naming mga tagapakinig. Kaya nga, upang ito ay lubos nating maliwanagan, bakit nga po baga napakahalaga na ang tao, kung dumating sa kanya ang Kristo, kung mapakinggan niya ang mga aral ng Panginoong Hesukristo, ay kailangang ito ay kanyang sampalatayanan. Bakit? Ang wika ng Panginoong Hesukristo sa 63, aklat ni Apostol Juan, ang mga salita na sa inyo aking sinasalita, lipos ng Espiritu, pawang Espiritu at pawang buhay. Makikinig tayo sa salita ng Diyos, madaranasan natin ang Espiritu. Ano ba ang Espiritu? Ang Espiritu, walang iba kung hindi ang ating Panginoon Diyos. Sa San Juan 8:24, walang tao kailanman na nakakita sa Diyos. Pero kapag ang Diyos gustong magpakita sa ating mga tao, katulad ngayon, nararanasan natin ang Diyos nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo sa pagbabasa natin ng Biblia, 8:24, walang tao kailanman. Sa San Juan 1:18, walang tao kailanman na nakakita sa Diyos. Pero kung gusto niyang magparanas, mararamdaman natin siya, makikita natin siya sa pamamagitan ng kanyang mga itinuturo sa atin sa 63 ng San Juan, lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. At ang Espiritu, 8:24, ang Diyos ay Espiritu. Ano ba Espiritu? Walang laman at walang buto. At sa 8:23 o sa 4:23 din po ng San Juan, dumarating nga ang araw at ang oras at ngayon nga, hinahanap ng Panginoon Diyos na ang lahat ay magsisampalataya sa Espiritu, sa Diyos na walang laman at walang buto, pero makapangyarihan sa lahat, sa Espiritu at sa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? 17 ng Juan, banalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Amen. Sa makatwid, sasambahin natin ang Diyos na walang laman. Sasambahin natin ang Diyos na walang buto, walang larawan. Tulad sa sinasabi sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5, ako ang Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng larawan na inanyuhan nagkamukha ng nasa langit, sa lupa at sa ilalim ng tubig. Huwag ninyo silang yuyukuran, huwag ninyo silang paglilingkuran. Akong Panginoon ninyong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Dinadalaw ko ang katampalasanan at kasalanan ng mga magulang hanggang sa ika-3 at ika-4 na sali ng kani-kanilang mga lahi. Ang nais ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, huwag tayong sasamba sa mga larawan. Ito ang kanyang dahilan ng pagbaba dito sa lupa na turuan ang lahat ng tao. Kumbaga maaari na huwag sumamba sa mga larawan. Sumamba tayo sa Espiritu at sa katotohanan,
Sumamba tayo sa Diyos na walang laman at walang buto. Sumamba tayo sa katotohanan sa mga salita ng Panginoong Hesukristo o ng Diyos. Mga tagapakinig, at sa ating Panginoong Hesukristo, ang wika ng Panginoon, ako ang daan, ako ang ilaw, ako ang pintuan, ako ang wika nga ilawan. Sino man hindi makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Sasamba tayo sa Diyos na walang laman at walang buto. Sasamba tayo sa salita ng Diyos na katotohanan. Sasamba tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Mga taga, pakinig po namin. Ngayon, ang ating itatanong bilang mga huling katanungan sa ating mga pag-aaral. Paano pinatutunayan ng mga banal na kasulatan na talagang hindi nila tinanggap ang Panginoong Hesukristo na galing sa langit? At sa halip, sino ang kanilang tinanggap? Buksan natin ang aklat ng mga gawa. Ganito po ang sinasabi ng mga apostol sa kanyang kapitulo 3, versikulo 13. Ang Diyos ni Abraham at ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ng ating mga magulang, niluwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus, na inyong ibinigay at inyong tinanggihan sa harap ni Pilato. Nang pasiyahan nito na siya ay pawalan. Ito po yung pagkakataon, ang tinutukoy ni Apostol Pedro, nang ipinagsakdal nga ang Panginoong Hesukristo ng pamumusong at pagpapakunwari na Diyos, bagaman siya ay tao. Sa mga Hudyo, si Kristo'y tao, kamukha ng paniniwala ng mga iglesia ng tao sa huling araw. Si Kristo raw ay tao lang. Ang iba naman, si Kristo raw anak lang ng Diyos. Ang iba naman, si Kristo, taon totoo, Diyos na totoo. Alanganin. Datapot dito ipinakikilala ni Apostol Pedro, ang wika niya, tinanggihan ninyo sa harapan ni Pilato ang ating Panginoong Hesukristo nang pasiyahan sana na siya ay pawalan. Ay ano bang ginawa nila? 3:14, inyong tinanggihan ang banal at ang matuwid na ito patungkol sa Panginoong Hesukristo at inyong hiningi na ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao, si Barabas. Kaya nga 3:15 ng aklat ng mga gawa, pinatay ninyo ang lumikha ng buhay, na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Mga saksi kami ng mga bagay na ito. Amen. Ayan po ang ginawa sa ating Panginoong Hesukristo na nanggaling sa langit. Hiningi nila, pakawalan nila ang pusakal at mamamatay tao. Ito po ay walang iniwan sa halimbawa, araw ng halalan. Ang ginawa ng mga tao, inihalal kung sino yung magnanakaw, kung sino yung mamamatay, kung sino yung masasamang mga tao, yun ang ibinoboto nila. At yung matuwid, na katulad ng ating Panginoong Hesukristo, ipako sa krus. Ayan ang nangyayari ngayon. Kaya nga ang wika ng Romanos 3:10 hanggang 18, walang matuwid. Wala kahit isa. Ang bawat isa lumalakad sa kanilang sariling daan. Walang humahanap sa Diyos, walang natatakot sa Diyos. At ang gusto ng mga tao, puro masasama ang mamahala sa kanila at wika nga magbigay sa kanila ng kanilang kaginhawahan. Kaya puro korupsyon ang nangyayari sa buong lupa, hindi lang sa Pilipinas. Ngayon, ang huli po na liliwanagin sa atin ng Panginoon, bakit po sinasabi ng Panginoong Hesukristo, kung hindi sana ako naparito, wala silang maidadahilan? Kung hindi sana ako naparito, ay hindi sila nagkasala. At sana, dito'y maunawaan natin, binibigyan ng kaliwanagan ng Panginoon, ang wika sa ating paksa, kung hindi sana ako naparito at nagsalita, sa kanila, hindi sana sila magkakasala. Ngunit ngayon, sapagkat napakinggan nilang Panginoong Hesukristo, nakita nila hindi sila sumampalataya. Wala na silang maidadahilan. Napakasakit na sumpa ito. Impyerno. Talagang wala na silang wika nga matatakasan o madadahilan pagkat nagkatawan tao na nga ang Diyos napakita na nga sa kanila, hindi pa nila tinanggap. Buksan natin ang Romanos 4:15. Bakit sinasabing
Kung hindi sana napakita at nagsalita, hindi sana sila magkakasala. Ano ba ang ibig sabihin nito? Romanos 4:15. Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit. Datapwat, kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang. Ito po'y mahiwaga. Pero ano ang ibig sabihin nito? Dito po itinutulad ng Panginoong Jesucristo ang mga tao sa mga musmus na mga bata na walang mga muwang tungkol sa kautusan ng kanyang sabihin sa ating paksa, kung hindi sana ako naparito at nangaral. Napakinggan nila at nakita nila ang mga kababalagang ginawa ko at hindi sila nagsisampalataya, hindi sana sila nangagkasala. Ang mga tao, kung hindi nakilala ang Kristo, kung hindi napakinggan ang kanyang ebanghelyo, kung hindi nakita ng literal ang ating Panginoong Jesucristo, para silang mga bata. At ang mga bata, alam natin, ay mga walang kasalanan. Sapagkat sa Romanos 4:15, kung saan walang kautusan ay walang pagsalangsang. Ano nga ang magiging pagsalangsang? Kung hindi mo naman napakinggan ang utos ng Panginoong Jesucristo, paano ka magkakasala ng halimbawa, mga kapatid, na halimbawa pakikiapid, pangangalo niya, pagpatay, pagnanakaw, kung hindi mo naman napakinggan? Ito nga po ang dala-dala ng ating Panginoong Jesucristo na nang unay isinulat sa 2 tapyas na bato, 10 kautusan. Huwag kang makikiapid, huwag kang mangangalo niya, huwag kang sasamba sa mga larawan, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Kung hindi mo narinig yun, wala. Hindi ka masasakop ng mga kautusang yaon. Kung saan walang kautusan, walang pagsalangsang. Where there is no law, there is no punishment. Sino ba ang hindi nakakaalam ng batas? Ng tao at ng Diyos. Di yung mga bata. Anong katunayan nito? Na ang mga bata hindi nagkakasala. Mateo 19:14. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na mga bata. Huwag ninyong pagbawalan silang lumapit sa akin, sapagkat sa mga ganito, ang kaharian ng langit. At ipinatong ni Jesus, 19:15, ang kanyang mga kamay sa mga bata at umalis doon. Napakaganda at napakaliwanag po. Ang bata hindi nagkakasala. Bakit? Hindi pa marunong umunawa. Hindi pa marunong makaintindi. Wala pang nalalamang anumang masama at mabuti. At pinatunayan din ng mga propetang katulad po ni Ezekiel. Ang wika ng propetang si Ezekiel, mga kapatid, sa kanyang aklat 18:20, ang kasalanan ng mga anak hindi mamanahin ng mga magulang. Ang kasalanan ng mga magulang hindi mamanahin ng mga anak. At ang wika pa man din, kung sino ang nagkasala, ito ang mananagot, ito ang parurusahan ng Diyos. Hindi nga po naringgan, o hindi nga po nakaunawa ang mga musmus na mga bata. Kailanman walang kasalanan ang mga bata, lalo na kapag sila'y namatay na. Yan po, mga angheles ng Diyos sa langit. Hindi po katulad ng itinuturo ng ibang mga iglesia. Pag namatay daw ang bata at hindi nabinyagan, magiging tiyanak, magiging mga masasamang mga espiritu. Mali po iyon. At dito po'y tinitiyak nga na wala pong minamanang kasalanan ang sinuman. Ang kasalanan ng masama, sa kanya. Ang kasalanan ng anak, sa kanya. Kasalanan ng magulang, sa kanya. Bakit nga po? Buksan ninyo ang Ecclesiastes. Ayon sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito ay masama. Kung ano yung ginawa ng tatay natin, yung ginawa ni Eva at ni Adam, kanila yon, hindi atin yon. Ano nga po? Ang ibig lamang ipakilala ng mga kautusan na kung ito'y mapakinggan natin, kung ituro sa atin ng Panginoon, huwag tayong sasamba sa mga larawan. Iibigin natin ang ating kapwa, gaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Ang masama sa atin, huwag nating gagawin, pero ginagawa pa rin natin. Yan ang utos ng Panginoong Jesucristo. Nang sabihin ng ating Panginoong Jesucristo sa 2 utos na ito. Una, iibigin natin ang Diyos ng buong puso,
buong isip at buong buhay natin at iibigin natin ang ating kapwa-tao gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Sa dalawang utos na ito, nauuwi ang mga kautusan, ang 2 tapyas na bato at ang mga propeta. Kung hindi natin matupad ang utos ng ating Panginoong Jesucristo na dumating sa atin, anong sinasabi ng banal na kasulatan? Ito po ay dapat nating pagpahalagahan. Bakit po? Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Napakinggan na natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayan. Ito po ang buong katungkulan nating mga tao. Sana kung hindi natin napakinggan yan. Sana kung hindi natin narinig. Sana hindi natin nabasa sa banal na kasulatan. Sana walang nagturo sa atin. Hindi sana tayo magkakasala. Pero napakinggan natin Pinatunayan sa atin ang Biblia. At ngayon nga, sa araw at oras na ito, napapakinggan nating ipinangangaral sa buong mundo ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ayon po sa ating mga pag-aaral. Ano po baga? Ang mga banal na layunin pa at ibinangon sa atin ng Diyos ang paksang ito. 2 Korinto 6:2, sapagkat sinasabi niya sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Naririto ngayon ang panahong ukol, narito ang araw ng pagliligtas. Tinatawagan po tayo ng Panginoong Hesukristo. Panahong ukol kita'y pinakinggan, panahon ang wika nga ng pagliligtas, sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Sino sa atin ang hindi nabingit ang kamatayan sa mabibigat na karamdaman? Sino sa atin ang hindi nagkaroon ng suliranin sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa lahat ng ating mga minamahal sa buhay? Sino sa atin ang hindi napindakanan sa buhay na ito? Hindi natin nalalaman merong isang kamay, merong isang kapangyarihan, merong isang Diyos na nagkatawan tao para magbigay ng katotohanan, magturo sa atin, at kung tayo sumampalataya sa Kanya, inililigtas niya tayo, hindi natin nalalaman. O nalalaman natin, hindi natin binibigyan ng pagpapakahulugan. Ito ang panahong ukol. At sa araw at sa oras na ito, tinatawagan tayo. Ano ba ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na sampalatayanan natin ng mga salita na Kanyang dinala para makatiyak tayo ng kaligtasan? Ang wika ng Panginoon sa San Juan Kapitulo 14, versikulo 1, huwag magulumihanan ng inyong mga puso. Bakit? Sino ba hindi nagugulumihanan? Lagi tayong may problema. Kung ano kakainin, kung ano daramtin, kung ano iinumin, kung anong ipambabayad sa mga paaralan ng ating mga anak. Kung saan tayo kukuha ng perang ipambabayad sa mga matrikula sa pag-aaral ng ating mga mahal sa buhay at iba't iba pang mga suliranin. Hindi ba naguguluhan tayo? Sa sanglibutan ng wika ng Panginoon, mayroong kayong kabalisahan. 16:33 ng San Juan. Ang mga bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Talaga namang walang kapayapaan sa lupa. Ngunit, laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanglibutan. 14:1, ibalik natin, huwag magulumihanan ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya din naman kayo sa akin. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Naparito siya upang ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya at sa Kanya na nagsugo sa Kanya. Ang wika ng Panginoon ay huwag mapahamak, ibabangon ko sa huling araw, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano nga ba ang pananampalataya na natin na dala-dala ng ating Panginoong Jesucristo? 14:1, huwag magulumihanan ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Bakit? Sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo, ako at ang Ama ay iisa. 10:30. At ito nga po ang magliligtas sa atin, sampalatayanan natin na siya rin ang Ama. Yung nagsugo sa Kanya, yun din ang Kanyang sarili. Hindi imposible sa Diyos yun.
sapagkat walang bagay na imposible sa Kanya. Jeremias 32:27. Dadaigin niya ang sanglibutan, dadaigin niya ang lahat ng problema sa ating buhay. At paano tayo makatitiyak na tayo po'y ipagtatanggol at bibigyan ng Panginoon ng kapayapaan at ng buhay na walang hanggan? 12:26 ng San Juan, kung ang sino man ay nagnanais na maging lingkod ko, sumunod sa akin. Kung saan ako naroroon, doon doroon ang lingkod ko. Nasaan ba ang Panginoong Jesucristo? Colosos 1:18. Si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ano ba ang pangalan ng iglesia? Ang iglesyang itinayo niya nang siya'y bumaba galing sa langit anyo 32 sa siyudad ng Jerusalem ng Judea. Unang Tesalonica 2:14. Nagsisitulad kayo sa iglesia ng Diyos na nasa Judea, sa Jerusalem ng Judea. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Sino ang puno doon? Ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit kailangan sa iglesia ng Diyos? Kay Kristo Jesus. 1:14 ng Colosos, siyang kinaroroonan ng kapatawaran na siyang katubusan ng ating mga kasalanan. Amen. Maliban po sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, wala na kayong pagkukunan ng katubusan ng inyong mga kasalanan. At dito po, kaya tayo natutubos kung tayo'y nakikinig ng kanyang ebanghelyo. Katulad ng sinasabi sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 2, ang wika ni Apostol Pablo, ligtas kayo kung matama ninyong sinusunod ang ebanghelyo na sa inyo ay aming ipinangangaral, maliban na kung kayo'y nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Amen. Kaya ito po ang itinuro sa atin. Mga kapatid, kung hindi sana ako naparito at nagsalita sa kanila, hindi sana sila nagkasala, ngunit ngayon ay wala na silang maidadahilan. Pinalaganap ng Diyos ang karunungan, Daniel 12:4. Daniel, sa huling araw, ang karunungan tatakbo ng paraot. Parito, ano ang dahilan pinalago ang karunungan? May dahilan po. Mateo 24:14, ipangangaral ang ebanghelyong ito sa buong santinakpan. Ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian ng langit sa buong santinakpan. At kung magkagayon, darating ang wakas. Paano nga po maipapangaral sa buong sanglibutan? Sa pamamagitan po ng karunungan, sa pamamagitan po ng internet, sa pamamagitan po ng satellite. Hindi na tayo makapagdadahilan. Sa cellphone, makakarinig tayo ng ebanghelyo ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa YouTube, sa Facebook, sa Twitter, kung saan-saan. Nakukuha ninyo ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Papakinggan na lamang ninyo. Wala na tayong maidadahilan. Mga kapatid at mga magulang, ito po ang itinuro sa atin ng ating Panginoon Diyos. Sumunod tayo kung saan naroon ang ating Panginoong Jesucristo. Tanggapin natin ang kanyang mga aral. Pakinggan natin ang kanyang mga salita. Isakabuhayan natin. At ang makakatiyak, ayon sa Romanos 8:1, wala nang ano pa mang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Sino ang nakay Kristo Jesus? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Na hindi na lumalakad sa mga gawa ng laman, kung hindi lumalakad na sa Espiritu. Sa Ingles, there is therefore no more condemnation to those that are in Christ Jesus. Who are in Christ Jesus? Church of God in Christ Jesus. Who walk not in the flesh, but walk in the Spirit. Hindi na lumalakad sa mga gawa ng laman. Hindi na nagmumura. Hindi na nakikiapit sa hindi niya asawa. Hindi na nangangalo niya. Hindi na nagsusugal. Lumalakad na sa Espiritu. Sa mga kautusan ng Panginoong Jesus na pawang Espiritu at pawang buhay. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng ating Panginoong Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo, magmula ngayon at magpakayi kailanman. Amen. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, ay tanggapin po nating muli ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan,
ang pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Tunawang muli niyang ipagkaloob sa ating sariling mga sangbahayan, sa lahat ng ating mga kabyak, sa lahat ng ating mga anak, ating mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paglalakbay natin sa araw-araw sa paghanap ng ikabubuhay, sa lahat ng ating mga kaibigan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaating lahat. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo hanggang sa darating na linggo po kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.